And we shall praise the Lord. The Lord is worthy of all the praise and honor of His people. Hallelujah. Karapat-dapat ang Diyos sa papuri, mga kapatid. Dahil Kanya ibinigay ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos. At merong isang nagtagumpay para sa atin sa huling mga araw na ito. Hallelujah! Kung bakit tayo nakatayo ngayon, mayroong isang nagtagumpay para sa atin. May isang nagbigay ng pagtatagumpay sa iyo, kapatid. Hallelujah! Ginawa Kanya na higit pang mapagtagumpay sa huling mga araw na ito. Kaya purihin ang Diyos sa Kanyang dakilang gawa, purihin Siya. Nandyan ba kayo para magpuri sa Panginoon, mga kapatid? Sino ang nagagalak dahil siya ay pinagtagumpayan ng Diyos? Dahil ang Diyos ay nagtagumpay sa iyo, ikaw ay nararapat lamang magsauli ng papuri sa Diyos. Purihin ang Diyos na mabuti sa lahat. Ikaw ay aming dinadakila, tinataas, hallelujah. Sa umagang ito, O Diyos, walang ibang nararapat kundi Ikaw, siyang aming mabuti at dakila at tapat na Diyos. Hallelujah. Hindi ka nagbago kailanman, Panginoon, sa iyong mga salita. Ikaw ay nanatili, O Diyos, na tapat. Hallelujah. Mula noon, ngayon, at sa panahon na darating. Ang iyong mga banal ay iyong binigyan ng pagtatagumpay sa huling mga araw na ito. Panginoon, purihin ka, O Diyos. Muli, salamat sa pagkakataon na iyong pinagkaloob sa buhay ng bawat isa, isang kagalakan ang Panginoon mababad sa iyong banal na presensya, O Diyos. At ang aming mga puso ay nagsasabi, hallelujah, we want to dwell in your presence, Lord. Nais namin pumaroon sa iyong banal na dako, hallelujah. Nais namin maranasan ang iyong banal na presensya. Dahil, O Diyos, hindi lahat ay nagkaroon ng ganitong opportunity, kundi sila lamang na iyong tinubos ng iyong banal na dugo. At dahil sa dugo na yan, nakapasok kami, Panginoon, doon sa kabanal-banalang dako, hallelujah. Dahil sa krus ng Kalbaryo ay iyong winasak ang lahat ng uri ng gawa ng kasalanan. Hallelujah. Sa magitan ng iyong banal na dugo na tumulo doon sa krus ng Kalbaryo. Ginapi mo ang lahat ng gawa ng kaaway. Kaya, Panginoon, Ikaw ay sumigaw at nagsabi, it is finished. Kung kami sumasampalataya ngayon, O Diyos, mayroong pagtatagumpay sa buhay ng bawat isa. At totoo na kami ay iyong binigyan ng pagtatagumpay sa lahat ng bagay. Ang kagalakan sa aming mga puso, O Diyos, ang kapayapaan sa buhay na ito, ang kagalingan sa maraming mga karamdaman, hallelujah. Ang iyong kamay na nagtatanggol sa iyong iglesia, ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, na nag-aakay sa uling mga araw, ay nagdadala sa amin sa mas maraming pagtatagumpay, O Diyos. Kaya purihin ka, salamat sa umagang ito with all the blessings, Lord, na aming tinanggap sa nakalipas na mga araw, mga panahon. Hindi lamang mga material na pangailangan, kundi iyong ibinuhos ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, upang aming i-enjoy ang mga makalangit na bagay, hallelujah. Kaya ang aming mga puso ngayon, O Diyos, ay nagagalak sa iyong kabutihan sa buhay namin. O kung amin lamang nauunawaan ang bawat liriko ng mga awit, at ang awit na nagsabi, praise be the rock of light, hallelujah. Praise be the rock of all of my salvation. Dahil ang aming kaligtasan ay hindi namin natamo sa aming sarili, kundi may Diyos na minsan nang nahabag, naawa, at inabot kami sa aming mga kalagayan. At kami ay ibinangon sa uling mga araw na ito, O Diyos. Karapat-dapat ka, O Diyos, sa lahat ng papuri at pasalamat. Wala kaming ginawang anuman. Ito'y ginawa mo para sa amin, para sa iyong iglesia. Kami mga tupang naligaw na iyong hinanap, Panginoon, ng iyong mga salita, O Diyos, na kami, Panginoon, ay natagpuan doon marahil sa isang sulok, hallelujah, sa isang madilim na kalagayan, O Diyos, na inabot lamang ng iyong maluwalhati at makapangyarihang kamay, biyaya na umabot sa amin sa uling mga araw na ito. Lord, pinapasalamatan ka namin sa lahat ng bagay. Purihin ka sa buhay ng iyong mga banal, purihin ka
sa bawat ministry, sa bawat bahagi na ito, O Diyos. Lord, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. At minsan pa kami ay humihingi, Panginoon, ng pabor sa iyo, Lingap, na hindi kami aalis sa dakong ito, O Diyos, na hindi mo kami papagkalooban ng aming mga pangangailangan. Kailangan namin ng kalakasan minsan pa mula sa iyo, Diyos. Kailangan pa namin ng maraming pagtatagumpay. Kailangan pa namin ng isang pananampalataya na hindi kayang salingin ang kaaway, O Diyos. Na hindi kayang pahindian ng diablo, O Diyos. Dahil ang iyong iglesia ay itinayo mo sa ibabaw ng pananampalatayang ito, ng foundation na ito, O Diyos, sa iyong pananampalataya. Kaya salamat muli, isa pa, for this great blessing, Lord, na kami ay nagkaroon muli ng opportunity sa fellowship na ito, O Diyos. I pray na ikaw patuloy na mangusap sa aming mga puso ngayon, O Diyos. Isugo mo patuloy ang iyong banal na Espiritu, O Diyos. Patuloy mo kaming akayin, Panginoon, sa iyong salita. Patuloy mo kaming dalhin sa iyong kalwalatian sa uling mga araw na ito. And we're longing for that day, Lord, na ang lahat ng bagay ay matatapos na sa aming buhay. Dahil ang iyong plano ay iyong pangyarihin na iyong ipabango na malakas, walang dungis, walang bahid ng anumang uri ng dumi, ng anumang uri ng sakit, O Diyos. Ibabangon mo ang iglesia na isang malakas, mapagtagumpay na iglesia sa uling mga araw na ito. May you bless your word once again, Lord, in our hearts. At muli kami ay humihingi ng tawad sa iyo, Panginoon, sa aming mga kulangan pa, sa aming mga kahinaan pa na nagagawa, mga anumang mga bagay na hindi maayos, O Diyos, sa aming mga puso. Bayaan kami minsan pa ituwid ng iyong salita, O Diyos. Bless all your people, bless your church sa umagang ito. Ang lahat ay bayaan sa iyo lamang ay aming maingat na binabalik ang lahat ng papuri at ikilaan, O Diyos, ay sa iyo, kalwalatian ay sa iyo lamang sa tanging pangalan ng Panginoon, Kristo Jesus. Everybody say Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we say, praise the Lord? Can we shout, hallelujah? Praise be the name of the Lord. Purihin Panginoon. So lahat, ay ko munang magsiupo. Isang magbati sa bawat isa sa magandang umaga. Praise the Lord. Salamat sa Kanyang biyaya sa araw na ito. Kahit na masungit ang panahon, ay binigyan tayo ng pagkakataon para magsama-sama muli. Kahit meron tayong mga weaknesses, kahinaan sa ating mga laman, sabi ni Pablo, tayo ay pinalakas sa Espiritu. Nasaan ang mga pinalakas ng Diyos sa umagang ito? Mga mananagumpay, sabi ng ating inawit kanina. Kaya hindi po tayo gapian, hindi tayo talunan, mga kapatid. Ang kaaway ay pilit tayong ginugupo ng maraming mga bagay. Pero tapos nang i-declare ng Panginoon na tayo ay ginawa niya na higit pa sa mapagtagumpay. Kung ito yung realidad sa atin, hindi tayo mauubusan ng awit sa Panginoon. Hindi tayo mauubusan ng pasalamat sa Diyos. At sa araw na ito, siya ay karapat-dapat. Huwag natin tipirin, huwag natin hayaan na hindi natin maibigay sa Diyos ang narapat. At yan ang aking laging tinataas sa Panginoon, dinadalangin na tayo ay masanay na lagi naghahandog ng papuri sa Diyos. Pinagpala po bang bawat sa umagang ito, mga kapatid? Amen. Kung yun lang talaga ang kaya, wala lang tayong magagawa. Pero naniwala ko na padakila ng padakila ang gawa ng Diyos sa buhay ninyo. God does not deserve na ito lang yung ating kayang gawin. Ang Diyos ay tunay dakila sa kanyang mga gawa sa ating buhay, mga kapatid. Salamat sa buhay, sa kalakasan. Salamat sa mga provisions. Salamat sa maraming mga bagay. This afternoon ay merong ministers meeting sa Angono. Wala, Pastor Jonathan. Sama niyo kami sa prayer. Gusto ko lang mag-share ng
ilang encouragement sa atin sa umagang ito at maaaring mag-adjust tayo ng konti ng oras. Dahil mahirap naman na tawag niyan sa Metro Manila kasi ay unpredictable ang traffic. So yung minsan iniisip natin na maluwag ay minsan ay napaka-traffic pala. So try natin ang ating best na maaga rin tayo makaalis mamaya. Sa mga sasama nga pala, ang sasakyan na gamitin ay kay Brother Michael Gutierrez. So, hindi ko na kayo patayuin at ating basahin ang ating teksto sa aklat ng Ecclesiastes. Siguro ay kung kaya ng 1 hour. The most 1 hour or mahigit. So, medyo mahaba itong mga talata pero sikapin ko na ito ay isang exhortation lamang sa umagang ito. Ecclesiastes chapter 1. Familiar tayo sa mga verse. Let's read verse 1. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. So that is Solomon. Vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. What profit has a man from all his labor in which he toils under the sun? One generation passes away and another generation comes, but the earth abides forever. The sun also rises and the sun goes down and hastens to the place where it arose. So just trying to imagine how the world's works or kumikilos. The wind goes toward the south and turns around to the north. The wind whirls about continually and comes again on its circuits. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. To the place from which the rivers come, there they return again. All things are, sabi ni Solomon, full of labor. Man cannot express it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. That which has been is what will be. That which is done is what will be done, and there is nothing new under the sun. Is there anything of which it may be said, see, this is new? It has already been in ancient times before us. There is no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of things that are to come by those who will come after. Ating italon sa verse. Sige, tuloy na lang natin sa verse 12. I, the preacher, was king over Israel and Jerusalem, and I set my heart to seek and search out by wisdom concerning all that is done under heaven. This burdensome task God has given to the sons of man, by which they may be exercised. I have seen all the works that are done under the sun. And indeed, all is vanity and grasping for the winds. What is crooked cannot be made straight, and what is lacking cannot be numbered. I commune with my heart, saying, look, I have attained greatness, and have gained more wisdom than all who were before men in Jerusalem. My heart has understood great wisdom and knowledge, and I set my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceive that this all also is grasping for the wind. For in much wisdom is much grief, and he who increases knowledge increases sorrow. Amen. Amen sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Siguro dagdag natin itong John. Let's open in the book of John chapter 20. So John chapter 20 verse 30, and truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are now written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God,
and that believing you may have life in His name. Everybody say amen sa Word of God. Panginoon po magpala at patuloy na gumawa sa Kanyang salita. I just want to speak lang about sa ating pagsasaumagang ito. All that really matters, Lord, is You. We are familiar sa song na, actually yun ang title, All That Really Matters. Sa iba kasi nakalagay, All That Really Counts. Doon sa song na yun. So isang maliit na paksalang ito mga kapatid, I just want to share sa kaisipan na all that really matters, Lord, is You. At dito ay nabasa natin, ang sabi diyan, vanity of vanities, all is vanity. Ang binibigyan diyan ng emphasis, ang pagiging meaningless ng pagpursuit ng tao sa lahat ng bagay, yung kaniyang paghahanap sa kaniyang sarili, sa kaniyang mga pangailangan in all his possessions. At pinapakita sa atin ng Scripture, kung wala ang biyaya ng Diyos, lahat ito ay walang kabuluhan, mga kapatid. Diyan ay binibigyan din ng highlights ang pagiging tawag niyan, yung tinatawag na fleeting nature ng mga bagay. Ibig sabihin, yung tinatawag na panandaliang bagay. Dito ay binasa natin ang ilang mga pinakita ni Haring Solomon at kanya binibigyan din diyan ang fleeting nature of worldly achievements. Anumang bagay na na-achieve ng tao, anumang pleasures na kaniyang naranasan, ay nagpapakita sa mga salita ng Diyos na ito ay hindi po magtatagal. Ito ay meron lamang hangganan, may dulo. Actually, ang salitang vanity diyan, mga kapatid, ay ipinapakilala sa salitang Hebrew, ang ibig sabihin niyan ay breath or mist. Breath, hinga, isang hinga or ano ba yung mist sa Tagalog? Parang isang usok. Something fleeting and unsubstantial. So, binigyan na tayo ng isang idea sa masalita ng Panginoon how the worldly things are temporal. Ang lahat ng bagay na ito na mayroon ng tao ay pansamantala lamang at ito ay nag-iiwan sa isang kaisipan na wala naman talaga siyang na-fulfill sa buhay ng tao. Kahit anong ginagawa o ginawa ng tao, ay wala naman talaga itong idinudulot na malaking bagay sa buhay niya. At alam niyo mga kapatid, si Haring Solomon, kung atin nang nakita ang background ng buhay niya, nagkaroon siya ng maraming opportunity. King Solomon had this opportunity to search, to explore ang maraming mga bagay sa buhay ng tao. Kung ating babalikan sa ating binasa sa verse 13, sabi niya, I set my mind to seek and explore by wisdom. Sabi niya, about everything that has been done under heaven. So, paano nangyari yun, mga kapatid? He seek and explore by wisdom, through wisdom na ibinigay ng Diyos, ay nagawa niyang magsaliksik at mag-explore ng lahat ng bagay. Sa mga panahon na yun ay wala pang I think wala pa masyadong mga aklat patungkol sa mga history. Sa panahon ni Solomon, is about 1,500 BC, kung hindi ako nagkakamali, or 1,000 BC. There's no radio, there's no television, there's no Google, there's no internet, there's no technology na pwedeng gamitin para mag-research.
Pero dahil sa wisdom na ibinigay ng Diyos, nagawa ni Solomon na saliksikin ang lahat ng bagay. Diba? By the way, bago ko makalimutan, salamat. Nakita ko sa Ate May, yung pa Ate May, si Nanay Virgie. At kung hindi ako nagkakamali, ngayon yung araw ng alis nyo? July pa. July 4? 5. So this will be the last, I think, na makasama namin kayo. Or Wednesday. Gusto ko lang din magpasalamat muli sa Panginoon sa ating mga kapatid na naging bahagi ng ministry for the last 30 plus years. Nanay Virgie, Ate May. So, katulad akin nabanggit last time, na minsan nakakal natin na forever lahat. Pero dumating pala ang panahon na kailangan din natin minsan ay maghihiwalay-hiwalay for the meantime. Salamat po sa inyong naging bahagi sa ministry for the last 30 years. Salamat sa panahon na ating Ate May ay naging bahagi ng youth sa mga panahon na yon. Naging bahagi ng mahaba ng ministry ng children's ministry. Salamat sa buhay na pinagkaloob ng Diyos sa ating mga kapatid. At katulad aking nabanggit, last Sunday, I think, magkikita pa naman tayo, Lord willing, sa mga fellowship sa Mindanao. So, inyong dalhin ang pagpapala ng Panginoon ay inyong tinanggap sa daong ito. Inyong dalhin ang mga blessings, ang mga gawa ng Diyos, ang mga karanasan sa ministry. At sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, ang lahat ng kalwalatian ay sa Diyos may balik. Ating palapakan ng Panginoon mga kapatid sa bahagi na ito. Truly we will miss ang ating Ate May. King Solomon has this opportunity para siya ay magkaroon ng pagkakataon to seek and sabi ng ating binasa to explore, sabi diyan, about everything. And because of wisdom, nagkaroon siya ng pagkakataong malaman ang maraming mga bagay. Mababasa natin sa 1 Kings chapter 4. Ating puntahan ng 1 Kings. Chapter 4 ng unang hari. Sa ilang background ni Haring Solomon. Sa verse 29. And God gave Solomon wisdom and exceedingly great understanding and largeness of heart like the sand on the seashore. Thus Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the men of the east and all the wisdom of Egypt. So ganun po na-bless si Solomon, si Haring Solomon ng karunungan na mula sa Diyos na nag-exceed ang kanyang karunungan sa lahat, sa maraming mga tao sa panahon na yan. For he was wiser than all men. Than Ethan, the Ezrahite, and Heman, Chalcol, and Darda, the sons of Mahol. So it seems to mga tao nito ay mga wise sa mga panahon na yan or mga matalino sa panahon na yan. And his fame was in all the surrounding nations. He spoke 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. So napakataas ng karunungan na mayroon si Haring Solomon. Lahat ito ay nagawa niya by wisdom, na ang wisdom na ito ay kaloob ng Diyos. Also, he spoke of trees, from the cedar tree of Lebanon even to the hyssop that springs out of the wall, and spoke also of animals, of birds, of creeping things, and of fish. So pag-uusapan naman ang animal kingdom, ang tawag niyan, ang kalagayan ng hayop ay naging isang tawag niyan, ay nagawa rin ni Solomon na explore at ma-search ang kalagayan ng mga hayop because of wisdom. And of creeping things and of fish, and men of all nations from all the kings of the earth who had heard of his wisdom came to hear
the wisdom of Solomon. So maraming mga tao, mga hari, mga bansa pumaroon sa kaharian ni Haring Solomon to hear the wisdom na mula sa Diyos na masabi ko, never been heard before. Ang hari ay nagkaroon ng opportunity to explore, and it is possible, mga kapatid, na sa mga talata natin binasa ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang iba't ibang uri ng tao, mga hari, mga kaharian, iba't ibang kalagayan ng mga tao ay nakasalamuha niya, or maaring ang hari na ito, ang Hari Solomon ay nagsusugo sa kanyang mga tao para hanapin ang bagay na ito, para i-search ang bagay na ito, para alamin ang taong ito, kung ano yung kalagayan ng bansa na ito. Dahil sa kanyang karunungan, nagawa niyang saliksikin ang maraming mga bagay at natutunan ni Solomon ang lahat ng bagay. Sabi natin binasa, kahit man ang mga uri ng mga hayop ay nakita ni Solomon ang kalagayan. So it is something na kumbaga ay pinadakila ng Diyos sa buhay ni Haring Solomon to search out and to explore everything, to explore many things sa kanyang panahon. At maunawaan na ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang nag-arrange ng lahat ng bagay. Sabi sa ating binasa, para sanayin o para gawin ng tao. At could you imagine maging ang kalagayan ng mga hayop ay kumuha si Haring Solomon ng karunungan or ng tinatawag na moral lessons pagdating sa ugali at karakteristik ng hayop, at kanya itong dinadala sa kalagayan ng tao. Kaya nga sabi niya sa Book of Proverbs, inyong puntahan, tingnan mo, ikaw na sluggard, ikaw na tatamad-tamad sa buhay, tingnan mo kung gaano kasipag ang langgam. Yes, totoo yun. Nakita ni Haring Solomon maging ang pinakamaliit na bahagi at nagawa niya ng illustration ito sa buhay ng mga tao because of his wisdom. So balikan natin yan para makita natin ang kaisipan. Proverbs chapter 6. Sa Proverbs chapter 6 verse 6, go to the ants, you sluggard. Nawa, walang tamad-tamad sa umagang ito. Talo kayo ng langgam na napakaliit na isang uri ng hayop. Consider her ways and be wise, which, having no captain, overseer, or ruler, provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. Verse 9, sabi diyan, how long will you slumber, O sluggard? When will you rise from your sleep? So ito ay pinapakita ni Haring Solomon by wisdom, ang uri ng isang hayop na napakaliit ay kanyang ikinukompare sa kalagayan ng tao na mayroong katamaran. Hanggang kailan ka babangon? Narito ang isang maliit na uri ng hayop na nilalang ng Diyos, binigyan ng kanyang sariling decree or nature. Wala siyang pinuno, wala siyang presidente, wala siyang ruler na pwedeng magpuno sa kanya. Pero meron siyang biyaya na mula sa Diyos para gawin ang nature. Hallelujah. Alam niya kung kailan yung panahon ng tag-araw at tag-init. Alam niya kung paano mag-iipon. Hallelujah. Alam niya kung paano mag-save. Alam niya kung paano gawin ang mga bagay na ito. Yet, siya ay napakaliit na isang uri ng hayop. And I could imagine Haring Solomon explore these tiny animals. Wala pa naman siguro magnifying glass noon, pero maaring may mga panahon, I'm just imagining, no? Maaring may mga panahon na nakadapa si Haring Solomon and is looking doon kung paano yung mga langgam ay hile-hilera naglalakad
kung paano nag-iipon sa mga panahon. Sinusundan kung saan sila patungo. At makikita niya yung lugar, yung bahay ng mga langgam ay napakaayos, organized. At ang sabi ng karunungan, "O ikaw na tamad, kailan ka matututo sa mga bagay na ito?" So, pinapakita ko lamang sa inyo ang background ng wisdom na mayroon si Haring Solomon, how he explored, how Solomon had an opportunity to search, to seek, to explore, na wala pa namang gaanong kataasan at technology sa panahon na yon, but by wisdom, nakita niya ang lahat ng uri ng ginagawa ng tao, ang lahat ng kalagayan ng mga tao, kung paano mag-isip ang tao, kung paano gumawa, magtrabaho, magnegosyo, mag-build ng mga bagay. Kung paanong kumilos ang economy, ang social life ng mga tao. Kaya nga doon sa binasa natin, wala nang bago sa sino ng langit. Kung mayroon tinatawag na social life ngayon, meron na niya sa panahon ni Haring Solomon. Meron niya sa panahon ng mga unang mga tao na naging mga nabuhay din sa kalayawan sa mga panahon na yun. At dito makikita natin, ating balikan ang ating teksto, dahil sabi ni Haring Solomon, vanity of vanities. So nagawa ni Haring Solomon na ma-explore, makita, marinig, makita na kanyang mga mata at malaman ang maraming mga bagay sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ng ating binasa, nagkaroon siya ng great, ano sabi doon? Sa aklat na sa 1 King, nagkaroon siya ng great understanding. Nagkaroon siya ng malaking karanasan sa mga panahon na yun. Yet, ang naging bottom line ng kanyang kaisipan is vanity of vanities. Vanity of vanities, all is vanity. What profit has a man from all his labor in which he toils under the sun? All things are just a breath. All things are just a mist. Pagkatapos gawin ng tao isang bagay, ito ay matatapos at maglalaho. Lahat ito ay nakita ni Solomon. Sabi niya, one generation passes away and another generation comes. Ibig sabihin, ang mga nangyari sa isang henerasyon, pag ito'y natapos, ipinapakita ni Haring Solomon na wala ding nangyari sa buhay ng mga tao ng generation na yun. Matatapos yung kanilang pinagpagalan and then another generation comes. And then matatapos yung generation na ito, lahat ng pag-isikap ng mga tao ay natapos din. And then another generation comes. Hanggang sa ating panahon. Kaya seeing all these things sa ating panahon na nangyari, ang ating paksa is all about ang Panginoon lamang ang nagmamatter. Because sa ating panahon, nakikita natin lahat ng bagay ay wala ng kabuluhan. Kaya nga sabi ko sa inyo last Wednesday, ano na ang inyo nakikita sa inyong sarili ngayon? Dapat meron ng maraming pagtatagumpay. Yamang sinabi ng Scripture na ginawa ng Diyos, tayo na higit pa sa mapagtagumpay. Marami na dapat tayong naranasan sa mga makalangit na bagay. From glory to glory ay naranasan natin kung paano tayo inaangat ng Diyos sa maraming mga circumstances. Sino rito ang magtataas ng kamay at magsasabi, "Salamat Panginoon, dahil kahit gaano kahirap ang buhay, ako ay iyong binigyan ng kalakasan at maraming pagtatagumpay." Amen! Hallelujah! Kahit maraming pagluha, kahit maraming sakit. One generation passes away. Maaring ang ginawa ng isang generation ay pwedeng umabot another 2 to 3 generation, pero pinapakita pa rin ang Scripture na mayroon pa rin hangganan ang lahat ng gawa ng tao. Kahit pa ang generation na ito ay gumawa ng isang malaking bagay sa panahon niya,
Pero pag natapos yun, magiging alaala na lamang yun. Pero wala talaga yung ginawang anuman para umunlad ang buhay ng marami ng mga tao. Yun ay lahat naging pawang mga kaisipan lamang. Ang sabi sa verse 8, all things are, sa ating teksto sa Ecclesiastes chapter 1, all things are full of labor. Man cannot express it, the eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. At kung ating pagbabasa ng scripture, mga kapatid, lahat ito ay katotohanan. Dahil lumipas na ang maraming generation, maraming mga panahon, taon. Almost 3,000 years ago sa panahon ni Solomon hanggang sa ating panahon. Pero ang mata ng tao ay hindi talaga nasisiyahan sa maraming bagay. Hindi nasisiyahan ang paikinig ng tao, ang tainga ay hindi talaga napupuno ng kasiyahan. Laging mayroong paghahanap sa maraming mga bagay na mag-filled ng kanyang satisfaction at sa maraming lakas na kanyang ginugugol. Ang sabi doon ni Solomon, lahat ng bagay ay punong-puno lamang ng kapagalan o pagpapagal o pagod. Full of labor. That which has been, verse 9, is what will be. O yun daw nangyari kahapon, ano sa Tagalog yun? Nangyari sa, yung nangyari ay siyang mangyayari, so yung nangyari ay mangyayari na rin, sabi dyan. Which is done is what will be done, yung nangyari ay gagawin pa rin. Yung nagawa ay siyang magagawa pa rin, so ibig sabihin, uulit lamang. And there is nothing new under the sun. Sabi sa verse 10, merong bang bago, merong bang magsasabi sa inyo na, tingnan nyo, this is new. Ang sabi dyan, it has already been in ancient time before us. So, ang pinapakita dyan ni Haring Solomon is, there's nothing new under the sun in the sense na ang mga tao noon at ngayon ay parehas lang ang damdamin searching for satisfaction. Pwede natin sabihin na modern times, maraming bagay na bago in a sense because of technology. Pero ang pinapakita dyan ni Haring Solomon is, walang bagong bagay sa tao dahil sa panahon na yun, people is desiring satisfaction. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang puso ng tao, naghahanap ng satisfaction. Lahat ay may desire. Sa panahon na yun, lahat ng tao ay nag-desire. Lahat ay may pagkauaw. Lahat ay hindi kontento sa maraming mga bagay. Hanggang sa ating panahon, kaya nga maraming mga na-invento ang tao just to satisfy the desire. Siguro, in a sense, yun ang pwede natin sabihin na yun yung bago because of technology. Pero ang pinapakita dyan ni Solomon ay ang tao, ang kalagayan ng tao, ang desire ng kanyang puso, ay walang contentment sa lahat ng bagay. Lahat naman ay nagsikap. Lahat ng mga tao noon ay nagsikap mabuhay. Lahat ng tao doon ay nagsikap sa kanilang mga hanap buhay, sa mga trabaho, sa lahat ng kanilang mga pangarap, sa lahat ng kanilang lahat ng mga gustong mangyari sa buhay nila. The same thing pa rin sa ating panahon. Marami tayong pangarap, marami tayong iniisip na plano, marami tayong desires sa ating mga puso na gustong gawin sa buhay na ito. At kung ikaw ay hindi mananampalataya, at kung ikaw ay nakatikim ng maraming mga resources, kaya ngayon tao ay inakyat yung Mount Everest, the tallest mountain in the world, because of his desire, na hindi nga kasi nagkaroon ng satisfaction ng kanyang maakyat yung Mount Apo, yung Mount Fuji, or yung mga maliliit na bundok, hanggang sa kanyang puso sabi, itong Mount Everest ay aakyatin ko. At anong kapalit ng mga taong umaakyat sa Mount Everest? There is so much full of labor. Alam niyo ba kung gaano karaming namamatay yearly kapag mga tao umaakyat sa Mount Everest? Hundreds dying in umaakyat sa taas ng Mount Everest at hindi na nakakabalik ng buhay. Doon na sila nalilibing sa mga yelo. Nangyayari ang sinabi ni Haring Solomon that all things are full.
just full of labor. And there is new under the sun, wala nang bago. Ang mata ay hindi na satisfied, sabi diyan. Ang mga tainga ay hindi rin nasisiyahan sa maraming naririnig. Hindi ba yan ay ating ding haranasan, mga kapatid? Diba? Whether we like it or not, dumating tayo sa mga panahon na hindi rin tayo nakontento sa mga bagay na ating nakikita lamang at sa mga bagay na ating naririnig lamang, ang ating puso ay lagi pa rin naghahanap. Ano bang pwede mag-satisfy? Ano ba yung pwedeng gawin ko sa buhay na ito? Yung mga nag-aaral, nag-graduate na, summa cum laude, pero naghahanap pa rin ng much greater. Naghahanap pa rin ng mas mataas ng mga kalagayan sa buhay. Maraming tawag niyan, maraming mga tawag niyan, nagwi-wish na maabot ang isang maayos na kalagayan sa buhay, which hindi naman yan bago kahit sa mga mananampalataya. Tayo ay dumadalangin ng mga bagay na ito. Pero pag-uusapan ng kalagayan ng tao, sabi ni Solomon, lahat ay walang kabuluhan. And even King Solomon, tingnan natin, kahit man si Haring Solomon na gumawa ng maraming mga bagay because of wisdom, balikan natin ang verse 15. Sa ating teksto. Ang sabi diyan, I commune with my heart saying, look, I have attained greatness. Because of wisdom, naabot ni Solomon ang bagay na ito and have gained more wisdom than all men. Kahit man si Haring Solomon ay nakita niya ang kanyang mga sariling gawa sa ilalim ng langit, sabi diyan, my heart has understood great wisdom and knowledge, and I set my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceive that this also is grasping for the winds. For in much wisdom is much grief, and he who increases knowledge increases sorrow. Even King Solomon ay nakita niya ang kanyang kalagayan, naabot niya ang isang mataas na kalagayan, yet hindi siya nakaligtas sa maraming kalumbayan. Hindi siya na-exempted sa maraming pag-iisip, pag-aalala, at lahat ito ay full of labor. Kapag mayroon ka maraming karunungan, marami kang responsibility. Kapag ikaw ay maraming kayamanan, marami ka ring responsibility. And liability, sabi nila. Pag maraming mga pera, mas maraming mga utang daw, sabi nila. Which is true naman. Pag ikaw ay maraming karunungan, pag marami kang bagay na nalalaman, nandun ang maraming griefs ng iyong puso because hindi matugunan ng mga bagay sa lupa ang iyong hinahanap. Kaya yung mga mayayaman sa ating panahon, tingnan niyo, kailan lang ay malaya yung mga malaking lote sa Cavite, sa Dasmariñas, sa Imus. Ngayon ay pag-aari na ni Villar City. Diba? Sabi ng iba, nagbibiro, baka mamayan, magising tayo, yung buong Pilipinas ay Villar. Si Villar nang may-ari ng buong Pilipinas. Hindi maubos-ubos na desire. Hindi matapos-tapos na paghahanap ng satisfaction. Kung bakit ko binibigyan ng pansin ng bagay ito? Because nasa huling mga araw tayo. Kung babalikan ko yung mensahe last Wednesday, ano yung ating nakikita sa ating sarili? Meron ba tayong tinamo na biyaya na mula sa Diyos na kaya mong sabihin, only the Lord can satisfy my soul. Ang Panginoon lamang ang magkakapagkaloob ng biyaya, ng kalakasan, ng kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Because ang lahat ng bagay, sabi ng Scripture, ay mauuwi na sa wala
patungo sa kabulukan ng lahat ng bagay, lahat ng ginagawa at gagawin ng mga tao. Kaya sabi ni Solomon, lahat ito ay aking nakita. And even, sabi ni Solomon, sinabi niya, nag-enjoy din ako ng maraming pleasure. Ating puntahan sa chapter 2 ng Ecclesiastes. Solomon also enjoyed so much pleasure. Nag-enjoy siya sa pag-inom ng mga alak. Sabi diyan sa verse 2 ng chapter 2, I said in my heart, verse 1, come now, I will test you with mirth, therefore enjoy pleasure. But surely this also was vanity. I said of laughter, madness, and of mirth, what does it accomplish? Ano nga ba ang nagagawa ng bagay na ito? Matapos ang tao magpakasasa sa pag-iinom, matapos ang tao gumawa ng maraming mga bagay, what does it accomplish? All things are vanity, sabi ng Panginoon. Lahat ay mauwi lamang sa walang anumang bagay sa tao. Yes, masisiyahan ka for a while, but after na ikaw ay makainom, bukas ay maghahanap ka na naman ng maiinom. There is no satisfaction. Pagkatapos ng tao magpakasasa sa kaniyang kayamanan, magtatayo siya at pagkatapos nun, bukas, magtatayo na naman siya. Kaya nga ang dami ng SM sa ating bansa eh. Sa Cavite lang, ang daming SM. Pagkatapos ng isang SM sa isang lugar, ano naman kaya ang plano ni Sir Henry C. ng kanyang mga descendant? Dahil namatay na yung Henry C. I think namatay na yun eh. At yung mga descendant na lang niya nagpapatuloy. Ano na kaya ang mangyari? Ano na lang ang desire na gagawin ng marami sa mga panahon na ito and even sa panahon ni Solomon. Because even Solomon discerned, nakita niya ay, sabi niya, sa ating binasa, na siya ay na kanyang naabot ang greatness, ang maraming mga bagay. At yun ay pinakita niya sa verse 4 ng chapter 2. Siguro verse 3 muna. I searched in my heart how to gratify my flesh with wine while guiding my heart with wisdom, and how to lay hold on folly till I might see what was good for the sons of men to do under heaven all the days of their lives. I can see, mga kapatid, sa bagay na ito that King Solomon was also, well, I think, na-influence din siya ng mga bagay na nangyari outside the kingdom. Kapag siya ay nakakita ng mga bagay na nangyari sa ibang mga bansa, ay pwedeng na-influence siya at pwede siyang nakaramdam din na pwede naman palang magsaya, magpakasaya sa mga bagay na ito, mag-enjoy sa kagalakan sa maraming mga bagay. Ang sabi diyan, till I might see what was good for the sons of men to do under heaven all the days of their lives. Verse 4, sabi niya, I made my works great. So yan. Si Haring Solomon, ang isa sa mga tao ng Diyos na mayroong isang malaking karanasan pagdating sa greatness. I made my works great. I built myself houses. This is not an ordinary na greatness. It is really great sa panahon niya. It is really tawag niyan, yung tinatawag na isang mataas na status ng buhay. And planted myself vineyards. I made myself gardens and orchards, and I planted all kinds of fruit trees in them. I made myself waterfalls. Hindi siya gumagawa ng isa lamang na waterfalls. Gumawa siya ng maraming waterfalls. From which, sabi niya, hindi lamang ang kanyang kayang diligan ay ang kanyang bakuran. Sabi niya, from which to water the growing trees of the grove. Yung marami mga punong kahoy na kanyang tinanim ay kayang diligan nitong waterfalls. I acquired male and female servants and had servants born in my house. So gaano karami yan? We don't know. Pero siya ay nakagawa ng bagay na ito, nakakuha siya, o sabi natin naka-acquire, nakabili
ng kanyang possession ng mga male and female servants, at ang iba ay pinanganak sa kanyang tahanan, sambayan. Yes, I had great possessions of herds and flocks than all who were in Jerusalem before me. I also gathered for myself silver and gold, and the special treasures of kings and of the provinces. I acquired male and female singers and the delights of the sons of men and musical instrument of all kinds. So itong verse 4 hanggang verse 8 ay nag-express ng greatness ni King Solomon. At maaaring tayo mag-isip, oh, how blessed King Solomon is. Sa panahon na yun, nasa kanya na ang lahat. In his generation, nasa kanya na ang karangyaan, nasa kanya lahat ng karunungan, nasa kanya maraming mga bagay. I built, I made this, I worked for this, I acquired for this. Sabi niya, at ako ay nasiyahan with all this pleasure. Pero ang sabi ni Hari Solomon, lahat ito ay vanity. Ang buhay ni Hari Solomon ay isang malaking halimbawa ng great accomplishments. Wala tayong mga great accomplishments. Pero sino sa inyo ang one time na naginip or tawag yan, nagwi-wish, I want this, I want more of this. I want to see this. I want to work sa ganitong company. I want to, gusto ko maging isang stewardess, makalibot sa buong mundo. Diba? I want to do this. I want to build this someday. I will work hard. I will study hard. Gusto ko maging engineer, maging architect. Para magawa lahat ng bagay. Pero sabi ni Solomon, all things is vanity. Ang sabi doon sa ating binasa, balikan natin, sabi niya, what does it accomplish? O pagkatapos mong gawin lahat ng bagay, ano ang nangyari sa iyong kaluluwa? Ano ang nangyari sa iyong buhay bilang tao na nangailangan din ng lingap ng Diyos? Pagkatapos mong magtayo, mag-build, gumawa ng maraming mga bagay, pagkatapos mong itayo ang isang mainam na negosyo, ano? Sabi diyan, ano ang magagawa nito? What does it accomplish? Lahat yan ay mga pakinabang sa ating mga laman. Pero lahat ng bagay ay matatapos, sabi ng salita ng Diyos. Whatever my eyes desired, verse 10, I did not keep from them. So ito ay nag-express ng perseverance or ng pagiging masipag, pagiging determined sa maraming mga bagay. May mga taong ganyan, mga kapatid, na ginagawa nila ang lahat para maabot ang isang bagay. Mga politics o mga tao na mula sa hirap at sabi nila from rags to riches. I think si Manny Villar ay ganyan ang karanasan. Mahirap lang sila sa kanilang tahanan pero ngayon ay siyang isa sa pinakamayaman sa bansa. Determinado, gawin lahat ng bagay to the point na hindi na mag-almusal, hindi na magmerienda, magtipid, gawin lahat ng magagawa to save. Pero marami nang tumanda, marami nang lumipas ang generation, lahat ng yun ay walang nagalawang anuman sa buhay nila. Kaya sabi ni Solomon, what does it accomplish? Whatever my eyes desire. So pinapakita ko lang sa inyo maraming mga bagay, mga kapatid, bago natin puntahan ang ating bagay na gusto ko yung drive. Because ito hindi naman masyadong mahaba. Sabi ni Solomon, whatever my eyes desired, I did not keep from them. It's a good thing by the grace of God na mayroon din tayong ninanasa sa ating mga puso. At wag nating ma-misunderstood. I hope din nyo ako ma-misunderstood. Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang desire. Amen po ba, mga kapatid? Lahat tayo mayroong kanya-kanyang panalangin or wishes or dreams. Lahat ito ay mabuti kung ito ay ipapasakop sa salita ng Diyos. Kung ito ay ating ibibigay sa kamay ng Panginoon, kung ito ay ating ipapasakop sa kalooban ng Diyos. Pero ang lahat ng mga bagay or desire ay hindi na linya sa salita ng Diyos. Lahat ito ay kapaguran lamang ng ating kaluluwa. Lahat ito ay pagpapagal at walang pupuntahang anumang bagay. Sabi ni Solomon, whatever my eyes desired, I did not keep from them. I did not withhold my heart from any pleasure.
Minsan ay ganyan din tayo. Lahat ng ating opportunity ay gusto natin gawin, lahat ng bagay para lamang masiyahan. For my heart rejoiced in all my labor, and this was my reward from all my labor. At yun minsan ang ating tawag niyan, slogan. This is the fruits of my labor. Paminsan-minsan, di ba, ano ginagawa ninyo? Pagka medyo may bonus, gusto ko naman i-treat yung aking sarili. Di ba? Magandang slogan yun. Gusto kong regaluhan ng aking sarili ng isang ganitong bagay. Isang araw gusto kong tayo ako ng isang bahay para sa aking sarili. Well, pagkabag ako'y nag-retire na, makikita ko yung bunga ng lahat ng aking pinagpagalan. Pero kung walang Diyos, you see, kung walang biyaya ng Diyos, at yan ang pinapakita ni Haring Solomon, si Solomon ay nagpasasa din o naranasan din ang maraming pleasure. Pero ang sabi niya, tuloy natin sa verse 11, nang magkagayoy, basahin sa Tagalog, minasdan ko ang lahat ng mga gawa. So lahat ng ginawa ni Solomon, lahat ng kanyang tinayo, tinanim, lahat ng kanyang na-acquire sa buhay, na ginawa ng aking mga kamay, at ang gawain na aking pinagsikapang gawin, at narito, ito yung bottom line ng lahat ng bagay, lahat ay walang kabuluhan. Sino po ang mag-a-agree? Sino mag-i-amen, mga kapatid? Nakita ni Haring Solomon ang lahat ng kanyang pagsisikap. Parang ang sakit naman ng ganitong karanasan. Sinikap mong itagoy ng tahanan, ng pamilya, ang negosyo, ang trabaho, pero mawawala din pala ng isang araw. Why? Because wala ngang Diyos na gumagawa above all things. Because walang inspiration, walang blessing ng Diyos. Walang pabor na ibinibigay ang Diyos. Because lahat ito ay, sabi diyan, lahat ng ginawa ng kanyang kamay ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Now, kung inyong papansin ang mga salita ni Haring Solomon, katulad na aking nabanggit kanina, it is more than a material. It is beyond materialism, mga kapatid. Ito ay nangungusap din ng pagiging, tawag niyan, pagiging masipag ng tao. Because of his wisdom na na-acquire, of course, galing lamang sa Diyos, ang lahat ng makarunungan ay galing sa Diyos. Lahat ng kanyang endeavors, lahat ng kanyang pinagsikapan, ibig sabihin, hindi lamang tumutukoy sa mga bagay na nahawakan, kundi maging ang iyong kagalakan ng iyong puso na gawin ang bagay na ito. Isang araw, sabi ni Solomon, ito ay wala rin palang kabuluhan. Kung hindi kikilos ang biyaya ng Diyos, kung hindi rin lang gagawa ang great plan of salvation, kung hindi mo rin lang makikita at maabot ang biyaya ng Diyos, kahit buong panahon pa na ikaw ay mag-pursuit sa isang bagay, you will end up nothing sa harapan ng Diyos. Binasa natin kanina, ang vanity mist, it is a breath or a mist. Isang usok, isang hininga lamang, o isang usok na pag ito'y lumabas, sabi natin sa lupa, pag nasikatan ng araw ay mawawala na, isang hamog na nauwi lamang sa lahat. Ganon ang kalagayan ni King Solomon and the rest of the people na nakita niya under the sun. Kaya ang pinapakita niya ni Solomon is, kung wala tayong biyaya na tatamuhin na mula sa Diyos, lahat ng ating mga pinagpapagalan ay mawawala ng kabuluhan isang araw. Kahit man ito ay sa ministry, kahit man ito ay yung ating mga pag-isikap sa mga gawain, kung wala tayong karanasan, mapahiran ng Espiritu ng Diyos at maakay ng Espiritu ng Diyos at mag-guide ang kanyang salita, lahat ng pag-isikap, lahat ng ministries, lahat ng pagpapagod, pagpapagal ay mauwi lamang sa walang bagay. Kung hindi ang Diyos ang kikilos at gagawa para sa iyo. Ulitin ko, mga kapatid, hindi mali ang magsikap
Hindi mali ang magpursige sa buhay. Pero kung inyong pag-isikap ay napipigilan ang inyong kagalakan ng maglingkod sa Diyos, there is something na dapat nyo i-consider. Kung ang isang negosyo ay pwede sabihin natin, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya ay napakasagana, pero pagdating sa salita ng Diyos, katulad ng karanasan ni Brother Benny, sino nakakilala kay Brother Benny, magulang ng ating mga kapatid, Sister Nati, Sister Christina, ay napakaayos na kailang financial status sa mga panahon before na sila ay tumanggap sa message, ay maganda ang pasok ng income sa tahanan because maganda ang takbo ng negosyo. But since sila ay pumasok o sila ay tinawag ng mensahe at sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos, unti-unting naalis, unti-unting nang humina ang lahat ng mga magandang pinagkakitaan dahil lamang sa gusto nilang, dahil sa gustuhan nilang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero ito ay higit na naging pakinabang sa kanila. Nakita ng ating kapatid na lahat ito ay walang kabuluhan kung hindi ako matututong maglingkod sa Diyos at kung hindi ako magpapaubaya sa kalooban ng Diyos. Lahat ito ay mawawalan ng kabuluhan. At nang siya ay maglingkod sa Diyos, ang Diyos ay nagkaloob ng higit pang mas maraming mga bagay. It's more than material things na pinagkaloob ng Diyos. Pinagpala ang tahanan, tinawag ang asawa niya, Sister Percy, at ang mga anak ay kumilala na sa paglilingkod sa Diyos. So hindi mali na tayo ay magsikap sa maraming mga bagay. Pero ang aking tanong sa inyo sa umagang ito is, ano ngayon ang nagmamatter sa ating kalagayan bilang mananampalataya? Hindi mali na tayo ay magplano, mag-workout ng maraming mga bagay, magtayo ng negosyo, mag-acquire ng ilang mga bagay sa lupa. Pero habang atin nakikita ang kalagayan ng buong sanlibutan, ano ngayon ang mas matimbang sa inyo? Ano ngayon ang mas mahalaga sa atin? Sa lahat ng bagay na nangyari sa ating panahon at lagi natin sinasabi how close we are sa pagbabalik ng Panginoon, how close we are sa pagpapalit ng katawang mahina tungo sa katawan wala ng kahinaan. How close we are sa mga great things na ipinangako ng Diyos. Yet, ang ating puso ba ay handa laging tumanggap sa salita ng Diyos? Handa ba lagi tayong sumunod sa kalooban ng Diyos? Handa ba lagi natin consider kahit man yung mga maliit na pagkakatipon, mga maliit na mga prayer meetings, mga pagkakatipon ng mga banal? Ano ngayon ang mahalaga sa atin sa panahon na ito? At yun ang dahilan why binasa natin ang John. Ating balikan ng John chapter 20. Ang sabi ni Jesus, "This have been written," or naisulat, para magkaroon ng guide ang tao, para makita ng tao ang higit na mahalaga sa buhay niya, more than anything else, ay makita niya, when the Lord, sabi natin, binasa last Wednesday, God commanded the light to shine. Sino sa atin ang nakatanggap ng liwanag ng salita ng Diyos sa ating panahon? God commanded the blessing. God commanded His Word to shine in your lives. God commanded His mercy para maabot sa inyo. At ang sino mang sumampalataya ay ngayon nag-i-enjoy sa bagay na ito. It is more than a material thing. It is more than the things na ating ginawa sa ating buong buhay. Ngayon, nang tayo sumampalataya, mayroong mas higit na ginagawa ang Diyos. Na pwede ko sabihin sa umagang ito, it gives a full satisfaction. Sabi dyan sa verse 30, "So then many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in this book. But sabi niya, these have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name."
So dumating ang panahon na ang Diyos ay kumilos, ang sabi ng Scripture, sa appointed time ng Diyos. Ang Diyos ay naparito sa ibabaw ng lupa in the flesh. So magitan ng Panginoong Kristo Jesus ay naayag ang kadakilaan ng Diyos. It is more than a thing na ginagawa ng tao. Ito ay buhay na ibinibigay o binigay ng Diyos or promise ng Diyos sa sinumang sasampalataya. That the Son of God, sabi dyan, and that by believing sa anak ng Diyos na buhay, ang sinumang tao na sumampalataya ay magkaroon ng buhay. So it's a, tawag niyan, ito ay isang ibang bagong bagay na gusto ipakita ng Diyos. And that's why sabi dyan, this have been written para ang sinumang makabasa at sumampalataya ay magtamo or mag-enjoy ng buhay na ito. Ito ay hindi pa nangyari before and after sa panahon ni Solomon hanggang sa ang bayan ng Israel ay nangalat at walang Diyos na kumikilos for about, I think, 500 years or 400 years. There's no prophet, there's no rulers, there's no work ng presence ng Diyos after na sila ay makalaya sa Babylon. Pagkatapos ng mga panahon na yun, ay naging tahimik na ang Diyos sa bayan ng Israel, pero maraming mga pangako na sinalita ang Diyos. Kung mabasahin natin ang Book of Jeremiah, ang Isaiah, ang mga prophecy ng mga propeta sa mga panahon na yun. Ang sabi ng Diyos sa Biblia ni Jeremias, aking ilalagay ang aking salita sa inyong puso. Aking ipaparanas ang aking kadakilaan sa inyo. I will pour out my Spirit. Because sa panahon na ito'y gawin ng Diyos, it is more than a satisfaction ng mga bagay sa lupa. Ito ay desiring kung ano ang Diyos na mabuti. How the Lord is working throughout the ages. How the Lord made all things beautiful in His time. How the Lord is, hallelujah, guiding His people. Pagkalabas sa Egypt, hallelujah, pagdating sa wilderness, pagdating ng mga sa panahon ng mga judges kay Samson, ang Diyos ay hindi umiwan, hindi nagpabaya sa kanyang mga hirap. Ang Diyos ay lagi nagbibigay ng salita to give them satisfaction or to give them comfort sa mas magandang salita na sabihin. Pero hindi nga lahat ay nakakaunawa sa bagay na ito. And that's why pagdating ng biyaya, na isulat ang maraming mga bagay na ginawa ng Panginoon, ang sabi dyan, hindi pa nga naisulat ang iba. Many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples which are not written in this book. But, yung pinakamahalaga, o sabihin natin yung mga bagay na gustong sabihin ng Diyos, o ipahayag ng Diyos sa mga sasampalataya, sabi dyan, this have been written. At kung sino man ang sumampalataya, sila ay mayroong buhay. So, under grace ay pinapakilala sa lahat that by this gospel, by believing, you may have life in His name. Sino sa atin ang tumanggap ng buhay na ito? Simula nung tayo ay sumampalataya. Na-imagine nyo ba or nakita nyo ba, na-discern ba ninyo ang malaking kaibahan ng buhay manampalataya sa dating buhay na mayroon tayo? Kaya nga binigyan ko ng din sa inyo last Wednesday, ano na ang ating nakikita sa ating sarili? Ang dating tayo ay pinalipas na ng mga bagay na ang Diyos din ang gumawa ng paraan para tayo ay ibangon sa ating panahon, para palitawin kung sino tayo sa uling mga araw, para mangyari yung sinabi ni Pablo, ikaw ay ginawa na higit pa sa mapagtagumpay. Kahit anong gawa ng dyablo, ikaw ay mananagumpay, sabi ng Panginoon. At kung ikaw ay isa sa hira ng Diyos, pinalitaw sa uling mga araw, hindi ito isang hininga lamang o isang usok lamang sa buhay mo. Ito ay merong realidad. Ito ay merong
pangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. By believing, you may have life. Bakit? Wala ba akong buhay, Panginoon? Ba't wala ba akong tinatangkilig sa buhay? Wala ba akong tinataguyod na tahanan? So meron tayong lahat ng bagay na ito. Pero yung ating tinanggap sa magitan ni Kristo ay isang dakilang bagay kaysa sa tinanggap or naranasan ni King Solomon. It is more than just a meat, sabi ni Pablo. Ang kaharian na ito ay hindi lamang basta inumin, hindi ito inumin o pagkain lamang. It is a joy in the Holy Ghost. Ang sabi pa ni Pablo, sabi diyan, it is an exceeding joy na kapag naranasan mo ang presensya ng Diyos, wala ka ng ibang hahanapin pa. Kapag naranasan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, makakalimutan mo ang maraming bagay. Ang tanging isipin mo lamang ay ang Panginoon na gumagawa sa iyo, na tumawag sa iyo, na umakay sa iyo, na nagpala ng iyong buhay. Sabi natin sa leader kanina, sino ang mga pinagpala ng mga anak ng Diyos? Ating palapakan ng Panginoon sa mga pinagpala. Hallelujah! It is more than just a meat. It is more than just yung maraming mga accomplishment na ginawa ni Haring Solomon. Kaya nga ang prophet ay may mensahe, greater than Solomon is here. Dahil sa wisdom ni Solomon, nagawa niya ang lahat ng mga bagay. But because of the wisdom of Christ, nagawa ni Kristo ang maraming mga bagay alang-alang sa mga mananampalataya ng Diyos. Alang-alang sa mga sumasampalataya. Kaya balikan natin ang chapter 3 ng John. Familiar sa atin ito, no? Again, ulitin ko, ang buhay na ito ay higit sa buhay na mayroon si Solomon. At sasabihin ko rin na ang buhay na ito ngayon ay higit sa buhay na mayroon tayo ngayon. Higit ito sa mga bagay na inyong na-acquire sa buhay. It is more than higit ito sa mga bagong mga sasakyan na mayroon tayo. Higit ito sa mga properties na maaring na-acquire natin sa panahon na ito. Ano ang nagmamatter sa atin ngayon? Ito ba'y kagalakan sa Espiritu? Ito ba ay udyok ng Espiritu ng Diyos? Na sinasabi natin, ayokong mamiss ang mga gawa ng Diyos. Ayokong malampasan ang paghipo. Ayokong malampasan ang pagpapahayag ng Panginoon sa maraming mga bagay na gusto niyang mangyari sa buhay ko. Ayokong malampasan ako ng mga maraming opportunity. Yes! Pwede mo nagawa ang maraming opportunity sa lupa, pero iba yung pagkakataon na ibinibigay lagi ng Panginoon sa iyo. Come, ang sabi ng mga salita ng Diyos, come, let us go unto the house. Dahil wala pong kapalit ang mababad sa Espiritu ng Diyos. O, anong kagalakan ang dadaloy sa iyong kaluluwa, sa iyong pagkataong loob, kapag ang Diyos ay pumapanaog by His Word at nagpapakain ng iyong salita, at ikaw na mahina ay tumatanggap ng iba yung kalakasan. O anong pakinabang ng mga bagay na ito na hindi pa natin naranasan sa nakalipas ng mga panahon na tayo ay nagsikap, nagpursige, anak. Mag-aaral ka lang ng mabuti, may magandang future ka. Wala pang mali sa pagpapaaral sa mga bata. Pero kung ating kaisipan ay para magkaroon ka ng mabuting future, hindi po iyan ang sabi ng Panginoon. Because ang ating future, ang Panginoon ang nagplano. Sabi ng Panginoon, I have a good thought para sa inyo. Hindi sa inyong kapapahamak, kundi sa inyong kabutihan sa inaharap. John chapter 3, verse 18, that whoever believes in Him. Yan. So, ini-introduce ng Diyos ang buhay na ito, labas,
kakaiba sa buhay na mayroon tayo before. At ang sabi diyan, should not perish but have eternal life. Ang sinumang sumampalataya sa Panginoon ay hindi siya mapapahamak, kundi mayroong buhay na walang hanggan. Ang sabi natin, binasa, lahat ng ginawa ng tao, maging ni Haring Solomon, ay lahat ay matatapos, lahat ay mayroong hangganan, parang hininga na mawawala, parang usok na mawawala. Pero sila na sumampalataya sa Panginoon ay hindi mapapahamak, hindi matatapos ang buhay mo, hindi parang hininga ang buhay mo, hindi parang usok na mawawala ang buhay mo, ikaw ay mayroong eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes, napakasarap ng mga salita ito na binigyan diin ni Pastor Aman doon sa Kabadbaran Fellowship. Sa loob ng 30 minutes, mga kapatid, yun yung preaching na nakita ko, na-witness ko kay Pastor Aman, na kanyang ginawa in 30 minutes. Sa mga nakalipas na kanyang mga preaching, sa mga fellowship sa Jabez, sa mga joint fellowship na sa mga camp meeting, more than hour, I guess. Pero dahil nga sa shortest ng time na, wala na kapos na sa oras, sa mga panahon na yon, nung last day ng gawain, last night, ay binigyan ng chance ng lahat makaawit, mga churches. Tinawag pa nga tayo, di ba? Pero sabi ko kasi nakaawit na tayo kahapon, so hindi na tayo tumayo para ibigay ang oras sa iba. So hanggang sa umabot na ng 9:30, bago na ibigay kay Pastor Aman. Pero by the grace of God, sa loob ng 30 minutes ang Diyos ay nagsugo ng blessing. Nasaan yung mga kasama ko sa Kabadbaran? O kahit man kayo na nakapanood, ang Diyos ay nagpadala ng blessing. Whosoever believes, at ang sino mang sumampalataya, hallelujah, because hindi lahat ay makakaunawa, hindi nga ma-satisfy ang mata, ang tainga sa pakikinig ng mga salita ng Diyos kung walang Spirit ng Diyos na magpapahayag. Kung walang magbubukas ng mga kaisipan ng Diyos, lahat ay tatagos lamang sa ating mga kaisipan. Pero hindi po sa mga sumasampalataya. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So ibang buhay ito ang ni-introduce ng Panginoon sa mga mananampalataya. This is more than just yung life na mayroon si Haring Solomon sa kanyang panahon at ang lahat ng tao na mayroong ganong kalagayan na nag-enjoy sa lahat ng mga bagay. Kahit gaano kadakila ang buhay ng tao at ni Haring Solomon na naranasan, kung hindi niya maunawan ang plano ng Diyos, lahat yun ay sabi niya, all things are vanity kung walang Diyos na mahahabag at maawa sa buhay mo. Kung hindi rin ang Diyos ang kikilos para ikaw ay magtagumpay sa maraming mga labanan. Higit sa buhay na mayroon si Haring Solomon, ang buhay na binigay ng Diyos ay buhay na hindi matatapos sa buhay na ito. Whoever believes, sabi diyan, ay hindi mapahamak but have everlasting life. It doesn't matter, I can say, mga kapatid, kung gaano man kalaki o kalit ang ating nagawa sa lupa. It doesn't matter kung gaano kalaki ang ating mga accomplishments, ang ating negosyo, ang ating trabaho, gaano kalaki o kaliit. Ang malaga ay meron tayong biyaya na tinanggap mula sa Diyos. Hindi na bali na hindi natin acquire ang lahat ng mga bagay o maraming mga bagay sa lupa. Pero higit pa rito ang ating tinanggap sa ating panahon. Di ba? Ngayon, ang enjoyment na meron kayo ay hindi ito kayang palitan ng mga material blessing. Ang kagalakan sa Espiritu ay hindi kayang palitan ng mga doble-dobling sahod, triple, o gaano man ipangako ng tao ang pangailangan mo. Ito ay Diyos, ito ay buhay na mula sa Diyos na ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam kung gaano ito ka-precious sa harapan ng Diyos at sa iyong sarili, sa iyong personal life. Kung gaano ito nagmamatter sa iyo sa uling mga araw na ito. Kaya hindi po mahalaga, it doesn't matter kung gaano karami ang ating naipundahan. Isang bahagi sa Scripture, sabi ni Haring David, huwag kang magkaroon ng envy kapag ang mga tao ay lumalago, sumasagana sa buhay.
Huwag kang mag-envy kapag ang mga tao ay, lalo na sabi niya, ang hindi matuwid, ay yumayaman sa ibabaw ng lupa. Dahil lahat ng bagay na ito, isang araw, mauubos, matatapos. Pero ang kagalakan sa Diyos ay hindi matatapos. Ang gawa ng Diyos sa buhay ninyo ay hindi kayang pigilan ng maraming mga bagay. Kaya kung ito'y ating kinikilala sa mga panahon na ito, kung ito'y ating karanasan sa mga panahon na ito, anong dahilan para manatili tayong mahina sa paglakad sa pananampalataya? Anong mga dahilan kung bakit tayo minsan ay mahina tayo mag-express? Hindi ba natin kayang ipahayag ang gratefulness ng Diyos sa buhay natin? Hindi ba natin kayang ipahayag, lagi natin inaawit ng kanyang kadakilaan at pagkatapat ay hindi natatapos. Ito'y laging bago tuwing umaga. Araw-araw ay laging may new provision ang Diyos. Amen po ba? Tuwing umaga ay laging may bagong kalakasan ng biyaya ang Diyos. At laging mayroong tugon ng Diyos sa iyong mga panalangin. Hallelujah. It is more than just an accomplishment na ginawa ni Haring Solomon. It is more than na kanyang ginawa, na build, na tayo, na acquire ang maraming mga bagay. Ang buhay na ito ay buhay na mula sa Diyos na ipinagkaloob sa mga mananampalataya na dapat natin ay ini-enjoy sa mga panahon na ito while witnessing ang mga nangyayari sa ating panahon na hula sa salita ng Diyos. Ating puntahan ng John chapter 6 verse 39 sa ilang mga sandali. Isang bagay lamang ako din ang gusto kong ipaabot sa atin, iwan sa atin sa umagang ito, sa ating pagtatapos. I know marami tayong mga accomplishment. Ilan sa atin ay pinalad, pinagkalooban ng Diyos magtapos. Pinagkalooban ng Diyos ng biyaya na makagawa ng maraming mga bagay, mapagtapos ang ating mga anak. Kahit man ako ay hindi ko ma-imagine how yung aking mga maliliit na mga anak noon ay pinalago sa biyaya ng Diyos. Hindi man sinasabi ng mga tao na perfect. O hindi natin, sabi nga ni Pablo, hindi sa naabot na natin ang maraming mga bagay. Pero ang ginagawa ni Pablo is nagpapatuloy siya. He just keep on pressing on sa pananampalataya more than sa mga bagay na kanyang na-accomplish. And like Solomon, ay pwede ko sabihin si Paul, si Pablo ay naabot din ang kanyang greatness in wisdom pagdating sa law. He is a Pharisee of all Pharisees, sabi niya sa kanyang sulat. Pero sabi ni Pablo, ang lahat ito ay inari ko na suka. Lahat ng attainment, lahat ng accomplishment ay wala rin kabuluhan kung hindi rin ang Diyos ang gagawa para sa iyo. John chapter 6 verse 39, sabi dito ating basahin. This is the will of the Father who sent me, that of all He has given me, I should lose nothing. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman. Sabi ni Jesus, ang lahat ng sumampalataya sa Diyos, ibinigay ng Ama, inilapit ng Ama sa paanan ng Panginoon. Ibig sabihin, tumanggap ng biyaya ng Diyos through Christ, by believing in Him. Sabi ng ating binasa sa John chapter 20. Ang sinumang sumampalataya, inilapit ng Ama sa anak, nagkaroon ng mga opportunity. This time, hindi na opportunity or mga accomplishment sa lupa, kundi opportunity ng salita ng Diyos, ng biyaya na mula sa Diyos. Or maranasan ang kadakilaan ng Diyos. Kaya nga sabi sa inyo last Wednesday, na kapag ito'y ating naranasan,
hindi na natin masasalamin ang ating sarili, kundi in all the works of the spirits of God sa ating panahon, ang ating masasalamin ay ang Panginoon Himself. Sabi ni Pablo, seeing all in a mirror, we're all beholding in a mirror. Ibig sabihin, lahat ng nabautismuhan, tumanggap ng Espiritu at naselyuhan ng kanyang Espiritu ay nakaranas ng kaluwalhatian na mula sa Diyos. At ito yung nakikita mo sa iyong pagsasalamin sa panahon na ikaw ay sumasalamin sa salita ng Diyos. Ay hindi mo na nakikita ang iyong sarili, kundi nakikita mo yung kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay mo. Kaya lahat ng sumampalataya, inilapit, nagkaroon ng opportunity. Sabi ng Panginoon, I should lose nothing. Ang buhay na ito ay provided ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nangako, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ang Diyos mismo nagsabi, I will supply all your needs. Alam ko ang bilang ng iyong buhok. Ang sabi ni David, alam mo, Panginoon, ang aking pagtayo at ang aking pag-upo. Alam mo ang aking pagpapahinga sa aking bahay, kung paano ko humihiga at kung paano ko bumabangon sa umaga na mayroong panibagong kalakasan, lahat ay alam ng Panginoon. At ang sino mang sumasampalataya ay hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi dyan, lahat ng ibinigay mo sa akin, I should lose nothing. So anong buhay mayroon ito? Na kahit sa ating panahon, kahit gaano kahigpit ang labanan sa ating panahon, kaya kang proteksyonan ng salita ng Diyos. Kahit saan man tayo dalhin ng ating mga paa, saan man tayo pumaroon, tayo ay binabantayan ng salita ng Diyos. At ang Diyos nagsabi, I will send my word, I will send my angels to guide over thee. I will show you my protection. I will preserve you, ang sabi ng Diyos sa Israel. And that's why hanggang sa panahon na ito, hindi sila iniiwan ng biyaya, ng blessing ng Diyos. And I believe so, ganun din naman ang bawat sa umagang ito. Can you say amen, mga kapatid? Yes. I should lose nothing, but should raise it up. Ang sabi sa dulo, but should raise it up at the last day. Kung ipahintulot man ng Diyos na ikaw ay magpahinga sa paglilingkod sa Panginoon, the Lord will raise up in the last day. And this is the will of Him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. It is more than just an accomplishment na mayroon tayo. Dahil sa panahon na tayo ay magpahinga, ang pangako ng Diyos, you will rise up on that day. Si Haring Solomon ay marami siyang pagpapagal na ginawa, marami siyang pag-isikap. Ang sabi niya, I made this, I built my house, I acquired so many things, I enjoy life. Pero sabi niya, all is vanity. Lahat ng kanyang pagpapagal ay hininga lang or isang usok lamang na matatapos. Pero ang Diyos ay magbigay ng buhay. Kahit ngayon ay matapos yung buhay mo sa lupa, ibabangon ka ng Diyos sa uling mga araw. At ang sumampalataya, sabi ng Panginoon, ay hindi mawawala. Hindi ko iwawala sa Tagalog. I will lose nothing, sabi niya. Hindi ko pababayaan ang mga taong ito. I will protect my people. I will guide them by my Spirit. Hallelujah. Kahit sa panahon ng karamdaman, I will supply healing. Sa panahon ng mga kakulangan, indeed, hallelujah, my grace is sufficient. Hallelujah. Si Solomon ay nagpagod, naghirap, pero ikaw ay wala kang ginawa. Wala tayong ginawa kanuman na in-acquire, binili, tinayo. Ito ay gift of God.
Wala tayong pinagsikapan sa buhay na ito. Lahat nga tayo is not deserve sa blessing, sa biyaya na ito. Pero sabi ni Pablo, nung tayo patay sa kasalanan, Christ died for us. May mabuti na palang plano ang Diyos sa iyo. Mga kabataan, sa mga magulang, sa bawat isa, meron palang mabuting plano ang Diyos. Kaya sa uling mga panahon, mga kapatid, bago tayo magtapos, ano ang masigit na nagiging mahalaga sa atin? Kaya ba natin sabihin sa umagang ito, all that really matters, Lord? Diba? Ako pwede kong sabihin, napagod din ako. Lahat tayo nakaramdam ng pagod. Ng maraming tiisin. Maraming pagpapagal sa family. Kung hindi nag-intervene ang blessing, ang biyaya ng Diyos, ang ating sambahayan ay napahamak sa uling mga araw. Katulad ng mga kabataan dyan sa labas na wala nang ginawa kundi magpasasa sa mga bagay ng sanlibutan. Pero tinan niyo ang inyong mga kabataan. Kaya tayo ay laging nananalangin, praying for these souls. This young generation, these young people, na kung kayo ay magpapatuloy na lumakad sa panampalatayang ito, ang sabi ni Pablo, o sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, huwag niyong bigyang daan ang kaaway. Don't give place to the devil. Ibig sabihin, i-screen natin ang ating mga ginagawa araw-araw. Baka na-overlook natin ang maraming mga bagay at nakatuon tayo sa mga material, sa mga pangailangan sa buhay, sa maraming mga wishes and dreams na hindi nakalooban ng Diyos. Pero kung tayo lalakad sa panampalatayang ito, ang Diyos ang kasama natin. Sabi natin inawit kanina, if God before us, sino ang lalaban? Sino maghihiwalay sa atin sa kabutihan ng Diyos? Nais kong sabihin sa inyo, hindi matatapos ang mabuting plano ng Diyos. Sabi niya, hanggang sa araw ng katubusan, kayo ay siselyuhan ng Espiritu ng Diyos until the day of redemption. Ano yung sabihin yan? Kahit pa maranasan mo ang pinakamabigat na problema sa buhay na ito, hindi ka pa pababayaan ng biyaya ng Diyos. Kahit ikaw na ang pinakamaraming dinaan ng problema, mabibigat na problema. Pero pwede kong sabihin ngayon, sa biyahe ng Diyos, katulad ni Han David, when I was young, at ako ay umabot na sa edad nito, by the grace of God, nagmi-minister sa kawan ng Diyos. Wala akong nakitang isang anak ng Diyos na nakaranas ng kalagayan na katulad ni Job. Meron ba kayo nakita na sino man sa atin dito na hinubaran ng lahat? Mula bunbunan hanggang ilalim ng paa ay punong-puno ng karamdaman. Wala nang iniwan ng siya kahit na kanyang may bahay ay sinumpa na. Sumpahin mo na yung Diyos mo dahil pinabayaan ka na. Wala na yung mga tinayo ni Job na businesses. Lahat ng kanyang ginawa, na-acquire, natayo, na-build. Kanyang tahanan, namatay sa isang aksidente na ang Diyos din ang nagpahintulot. Pero sabi ng panampalataya na ang Diyos ang naglalagay. Hallelujah. Ang sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang bumabawi. Purihin, I will praise my Lord. All is vanity, sabi ni Solomon. Pero kapag ang biyaya ng Diyos ang gumawa, wala kang kailangang gawin kundi sumampalataya. Dahil lahat ng pagod mo, matatapos yan isang araw. Kahit gaano ang pag-iingat natin sa ating mga negosyo, trabaho, kung hindi ang Diyos ang magkakaloob, wala rin kabuluhan. Mga pag-aaral ng mga bata, kahit pasabihin natin, hindi talaga ako a-absent, talagang magre-review ako, magpupuyat ako, kung hindi ang Diyos magkakaloob ng biyaya, wala rin kabuluhan. Kahit pa maghingi tayo ng mga payo sa mga matalino sa lupa, mag-acquire ka na ng pinakamatalinong lawyer o mga advisor, mga counselor. Kung hindi ang Diyos ang kikilos, wala rin tayong magagawa. Kaya nga sabi natin, binasa sa Kanya na sumampalataya. Sumampalataya po ba tayo sa umagang ito, mga kapatid? Oh my. Hindi mo kailangan maging katulad ni Solomon dahil magpapagod ka lang. Ang kailangan mong gawin, sumunod. Sabi ni Solomon, ating puntahan for the last.
Ang conclusion ni Solomon is, Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion. So lahat ng bagay na ito na kayang gawin ng tao, ang dulo nito ay ano? Ito yung conclusion dapat. Because ito ang hindi na-realize ng marami sa ating panahon. Ang tao ay masyadong mataas sa sarili. Di ba sabi ni Solomon sa Proverbs na ang pride ay nagdadala sa kapahamakan. Pero ang kababaan ay nagtataguyod sa kanya. Hallelujah! Kaya mga tao na mataas sa ating panahon, isang araw, matatapos din ang inyong kataasan. Lahat ng mataas ay binababa ng Panginoon at mapalad ang mga nagpapakumbaba dahil darating ang panahon, ikaw ay tataas ng kamay ng Diyos unto His perfection. Hallelujah! At ikaw ay haharap sa maluwalhating panahon. Beholding the Lord in His presence, in His great glory, sabi ni John. In His great appearing, sabi ni John, ay atin siyang makikita ng mukhaan sa mga panahon na yan. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. With all of this accomplishment, ibig sabihin, ito'y mawawala ng saysay, sabi ni Solomon. Pero kung ang Diyos ay kikilalanin at ihingatan ng puso at susunod sa kalooban ng Diyos, lahat ng pagsisikap ay mayroong biyaya na kapalit mula sa Diyos. Lahat ng pagpapagal na iyong isinuko o ibinigay sa Panginoon, lahat ng iyong mga plano. Kaya nga napakasarap sabi ng karunungan ni Solomon, lean not on your own understanding. Kapag kayo ay nagtatrabaho, ipagkatiwala sa Diyos. Kapag kayo may plano magnegosyo, ipagkatiwala sa Diyos. Kapag kayo ay gusto magtayo ng mga properties, ipagkatiwala sa Diyos. Dahil isang araw, kung hindi rin ang Diyos ang ating kikilalanin, lahat ng ating pinagpapagalan ay matutupok ng apoy. Mawawala katulad ng mist, ng isang breath. Maglalaho lahat ng hirap, lahat ng pagpapagal. Kaya pakinggan natin ang dulo, ang conclusion ng plano ng Diyos sa lahat ng bagay. Dahil sabi ni Solomon, ito yung katungkulan ng tao. Ito ang buong katungkulan ng tao. So anong ginawa ni Solomon? He built, he acquired, he made things for himself. He built the house of God na later on, 86 BC ay winasak ng Babylon. Kaya kung nabubuhay pa si Solomon noon, sabihin niya, wala rin pala. Naging abo rin yung aking pinagpagalan. So, nagtayo siya, nag-acquire, gumawa siya ng maraming mga bagay, but in the end, ang sabi niya, all is vanity. Vanity is vanity. All is vanity. So, kung hindi ang Diyos maging mabiyaya sa atin sa ating panahon, I am 100% sure sa dulo ng ating paglalakbay, talo tayo. Ubus ang lahat ng resources, ubus ang lahat ng pagod, lahat ng ginawa mo na lahat, pinag-isipan mo lahat, pinagplanuhan, ubus ang lahat. Kung hindi rin ang biyaya ng Diyos ang gagawa para sa iyo. Fear God, ang sabi ni Solomon, kailangan pala ng tao, rumespeto yung fear, hindi pagkatakot na ikaw ay papatayin ng Diyos because ang Diyos ay nagpupuksa talaga siya ng mga masama. Fear God means respect the Lord. The Creator of all things, the Creator of heaven and earth, who made heaven and earth para iyong tahanan. The Lord who provides everything para sa iyong needs. Kaya ganda ng paglalarawan ng ibon na nilikha ng Diyos, bago niya ilagay sa himpapawid, lumikha muna ang Diyos ng hangin. Bago pa nilikha ng Diyos ang mga isda na lumalangoy sa tubig, naglikha muna ang Diyos ng karagatan. Bago pa man kayo lumitaw sa uling mga araw, sino sumasampalataya ngayon? Ang Diyos na nag-provide ng ating mga pangangailangan.
Bakit tayo panghihinaan ng loob? Bakit tayo malatakot? Bakit tayo mababalisa kung tayo ay sumusunod naman sa kalooban ng Diyos? Ang Diyos ang siyang gagawa ng maraming mga bagay. Hear this conclusion. Fear the Lord. Respect the Lord. Fear His Word. Give reverence sa Diyos in all things. Huwag na natin ipilit ang ating mga kagustuhan, ang ating mga desire. Huwag na natin ipilit, isiksik ang ating mga kagustuhan, ang ating mga sariling plano. Ngayon, bakit hindi natin ipaubaya, ilapag sa paanan ng Panginoon lahat ng bagay and let God do. Kung kayo'y sumasampalataya, ang Diyos ang gagawa dahil sabi ni Jesus, in God all things are possible. So, mga araw, ano yung nakikita niyo na mahalaga sa inyo ngayon? Simple lang, di ba? Sa akin, ang mahalaga sa akin ay ang biyaya ng Diyos. Panginoon, huwag nawa matapos ang biyaya mo sa akin. Matapos na ang lahat ng bagay, matatapos ang lahat ng mga gawa, lahat ng mga iniisip, lahat ng plano, pero hindi matatapos ang buhay na ito sa piling ng Panginoon. Sa Kanya na sumampalataya, believing, sabi doon, lahat ito ay naisulat that in believing, so lahat tayo sumasampalataya ngayon? Therefore, meron kayong buhay na mula sa Diyos. That in believing, you may have life. Hindi na ito yung buhay na meron tayo ngayon sa lupa. Ito yung buhay na mula sa Diyos. Kagalakan sa Espiritu ng Diyos. Anong halaga sa inyo ngayon, mga kapatid? Kung sinasabi ninyo na malapit na bumalik ang Panginoon, Panginoon, ikaw ang mahalaga sa akin. Panginoon, ang pag-ibig mo ang mahalaga sa akin. Ang iyong presensya ang mahalaga sa akin, Panginoon. Ang iyong pagbabantay araw-araw, ang iyong provision araw-araw. Mahalaga sa akin ang iyong lingap, Panginoon. Mahalaga sa akin ang himala na mula sa iyo. Sumasampalataya pa ba kayo sa mga himala na gawa ng Diyos? Anong himala? Yung mga bagay na hindi mo na kayang gawin at ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Hallelujah! Kung nahihirapan ka ng sumuong, magpatuloy because of these circumstances, hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng daan, ng paraan, ng maghawi, ng dagat, at ang bayan, ikaw, hallelujah, at ang iyong sambahayan ay makadaan sa gitna ng maraming circumstances. Ang sabi ng aking nabasa kagabi lang, hindi daw inaalis ng Diyos ang mga problema, kundi gumagawa ang Diyos ng paraan para malagpasan ang problema. Hindi inalis ng Diyos. Ito yung pumipigil sa inyo, ang Red Sea. Okay, sige, alisin ko yung Red Sea. Papatuyuin, sabihin, totally tutuyo ng Panginoon para makalakad. Pero ang ginawa lang ng Diyos is, mayroong mas mainam na paraan. Kahit nandyan ang Red Sea, makakadaan pa rin kayo. I will parted the Red Sea. Kayang hawiin ng Diyos. Sino sumasampalataya sa umaga ito? Believing that God is a merciful God, that He is a mighty God na kayang gawin. Ang sabi ng salita ng Diyos, is there anything too hard? Gusto ba natin maranasan na yung mga too hard para sa atin ay kayang solusyonan ng Diyos? Is there anything too hard sa Diyos? Ang scripture na nagsabi, walang mahirap. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Can we say, praise the Lord? Praise be the name of the Lord. Ang sabi ng ating inawit kanina, praise to the rock of light. Ang buhay pala na ito ay isang buhay na tulad sa isang batong buhay na hindi kayang wasakin kahit man ang karamdaman ng kamatayan. Dahil meron ng ginawa ang Diyos, meron ibinigay ang Diyos na buhay para sa iyo. Let us all stand. Ating palapakan ng Panginoon once again. Glory to Jesus. By believing in His name, may magagawa ang Diyos sa ating panahon. May magagawa ang Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa aking mga anak, para sa ating sambahayan. May magagawa siya sa iyo kahit ikaw ay may gulang na. May magagawa siya sa iyo kahit ikaw ay kabataan pa lamang. Fear God and keep His word.
This is all that matters. This is all that matters, o mga araw. Ang sabi ng ating inaawit, minsan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kadakilaan, Panginoon. This is all that matters, o mga araw. Hindi masamang manalangin para sa pangangailangan, mag-desire, magsikap, magtrabaho. Pero kung hindi malulugod ang Diyos, ito'y walang saysay. Ito'y isang hiningal na mauubos, isang usok na mawawala isang araw, pero hindi ang pangako ng Diyos. That by believing, ang Diyos ay nagbigay na ng buhay para sa iyo. Hindi ito matatapos, kapatid. Ito'y hanggang sa walang hanggan. Hindi ito, wala itong expiration. Wala itong hangganan. Hallelujah! Hindi ito kayang pigilan ng kahit anong bagay ng gawa ng sanlibutan sa uling mga araw. Kahit pa 100 nuclear bomb na ginawa ng tao to destroy humanity, maaaring ang mga tao lamang mawawala. Yung mga sinners, yung mga hindi talaga mananampalataya sa Diyos. Pero hindi ikaw na tinawag ng Diyos sa uling mga araw. Hindi ikaw na pinangakuan ng salita ng Diyos, I will be with you until the end of time. This is all that matters, Lord. Ito yung mahalaga sa amin ngayon, Panginoon. Higit pa naming maranasan ang iyong presensya. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Tinataas ka namin, niluluwalhati ka namin. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong pinagkaloob. Salamat sa isang buhay na hindi namin pinagpagalan, Panginoon. Hindi namin ito pinagsikapan, O Diyos. Hindi namin alam na ito pala ang iyong plano sa buhay namin. Hindi namin kailangan, Panginoon, mag-acquire. Like Solomon, hindi namin kailangan mag-build ng maraming mga bagay. Magtayo ng ganito, gawin ang bagay na ito. Ang sabi ni Pablo, it is a free gift of God. Ang kailangan lang namin ay sumampalataya. That by believing, Lord, may magagawa ka sa aming mga pangangailangan. Panginoon, narito, O Diyos, ang iyong iglesia. I know, may mga pangangailangan din sila, O Diyos. Pero wag na kami magsikap sa aming sarili lamang, O Diyos. Wag na kami mag-try to give our best. Though, yun ay ginagawa namin minsan. Pero ang sabi ng iyong salita, gawin niyo ang lahat ng bagay sa aking pangalan. Oh, kay inam, O Diyos, na matutunan namin gawin ang isang bagay in your name. Giving reverence in your name, Lord. Giving reverence in your words. Ibigay ang lubos na pagkakatiwala lamang sa iyo. At maalis ang maraming mga doubts, ang maraming mga alinlangan sa aming mga puso. Na minsan sinasabi namin, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat sa lahat ng bagay. Ikaw ang nagpapahintulot, ikaw ang gumagawa. Ikaw ang nagsabi, ako ang sumusugat. Ako ang naglalagay ng mga reason minsan. Ako ang naglalagay ng mga hindrances minsan. Pinahintulot mo, Panginoon, ang bayan ay maabutan sa harapan ng dagat na pula at sa likod ang kayang mga kaaway, ang mga sundalo ng kaharian ng Ehipto. Sinong mag-aakala na ang Diyos na tumawag, ang Diyos na pumili, ay merong palang dakilang paraan at plano? Hallelujah! Ang Diyos ay nagsabi, be still. Be still, my child. Be still and know that I am God.
ang kailangan lang pala namin gawin ay magtiwala, sumampalataya sa iyo, O Diyos. Na walang bagay na mahirap sa iyo, kahit man sa uling mga araw na ito, O Diyos, ako'y sumasampalataya. Sa iyong iglesia, Panginoon, meron kang plano, meron kang mabuti ng inihanda sa bawat isa, Lord. Lord, nalalaman mo ang mga sacrifices, nalalaman mo ang mga tiisin ng iyong iglesia, ng iyong mga banal. Alam mo ang mga panalangin ng kailang mga puso, O Diyos. Alam mo ang aming mga pangailangan araw-araw. Alam mo kung saan kami mahina, O Diyos. Ang aming dalangin, O Diyos, iparanas mo ba sa amin ang iyong kapangyarihan? This is all that matters, Lord, sa huling mga panahon na ito. Iparanas mo ba sa amin ang iyong kalakasan, O Diyos? Iparanas mo ba sa amin ang malayang Espiritu? Ikaw din na nagsabi sa bibig ni Pablo na kung nasaan doon ang Espiritu ng Diyos, there is liberty. At kung andito, kasama ka namin by your Spirit, Lord, meron kaming kalayaan ngayon. Meron kaming kalakasan ngayon para magpuri, para magpasalamat sa iyo, para magbalik sa iyo ng mataas na mapuri at pasasalamat. Dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. You deserve all the glory and honor, O God. To you alone our praise. Pagpatawad mo sa amin, Panginoon, kung kami ay nag-aalinlangan dahil sa maraming mga karamdaman, suliranin, dahil sa mga kahinaan o kakulangan araw-araw, Lord, ipagpatawad mo sa amin. Iparanas mo sa amin ang iyong biyaya pa, ang iyong lubos na biyaya pa, O Diyos. Hallelujah. Because this is all that matters, Lord. Ito yung mahalaga sa amin ngayon. Dahil ang aming mga gawa ay matatapos isang araw. Ang aming mga pinagsikapan ay mawawala. Pero hindi ang iyong plano, ang iyong pangako, ang iyong salita ay hindi lilipas kailanman. Ang iyong banal na Espiritu ay manatili sa buhay ng iyong mga banal, sealed by the Holy Spirit of God unto the day of redemption. Be blessed, Lord, your people, this church, this congregation. Hindi ko alam ang kailang mga pangailangan, but I pray for them, Lord. Naalala ko, may mga nagdiwan ng kaarawan sa nakalipas na araw, Lord. May you bless their life, Lord God. Kalakasan pa, provision na mula sa iyo, Diyos. Hallelujah. Sister Tita na nag-celebrate ng kanyang kaarawan the other day, Lord. Send more strength, Panginoon, sa buhay niya. Pag-iingat pa araw-araw. Kagalakan sa kanyang puso ay magpatuloy, maghari ka, O Diyos. Brother Regan, ang Dino Diyos at ang bawat isa sino man sa amin, Panginoon, ang nagbibigay puri at pasalamat sa iyo dahil sa buhay na iyong pinagkaloob. Yet, Lord God, higit namin pinagpupuri sa iyo ang buhay na iyong pinagkaloob, na ang buhay na ito ay hindi na matatapos. Ito ay mananatiling magpakailanman. Purihin ka, O Diyos, sa iyong lahat ng pasalamat sa iyo lamang may balik lahat ng kaluwalhatian. We bring back all the glory and honor to you. In Jesus' name, we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen.